Utang dito, utang doon. Kapag ipit o bitin sa budget, karaniwang takbuhan ang mga kumare o kumpareng may extra cash. Pero saan nga ba karaniwang napupunta ang inutang na pera? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kabilang sa mga pangkaraniwang rason kung bakit nagkakaroon ng utang ang 2 sa 5 miyembro ng pamilya ay dahil sa household bills at credit cards. Sa isa pang pag-aaral, ang Pilipinas din ang most stressed country sa Asia-Pacific region pagdating sa financial management. Bagamat hindi naman ipinagbabawal ang pangungutang ng pera, mas mainam na malaman mo kung ano ang iyong responsibilidad at pananagutan sa ilalim ng batas. Yan ang pag-uusapan natin dito sa Batas et al. Magandang araw at salamat sa inyong pagsuporta sa Batas et al. Ako po si Mencio Macapagal. Usapang utang tayo sa episode na ito at makakasama natin si Attorney RB Buenaflor, Senior Partner ng Regio and Buenaflor Law Offices. Magandang araw sa iyo, Attorney, and welcome to the program. Magandang araw rin po, Ms. Menchu. Maraming salamat po sa pag-invite ninyo sa akin dito. It's our pleasure. Unahin muna natin, no? Ano-ano ba ang mga uri ng utang? Well, pag sinabi nating iba-ibang uri ng mga utang o kaya naman ay debts, ito ay generally classified bilang secured or unsecured. Okay. Secured or unsecured debts. Pag sinabi nating secured debts, ito yung sinasabi natin na mayroong collateral. For example, umutang ka sa bangko ng ganitong amount, collateral yung bahay mo or lupa mo. Okay. Okay, so yun yung tinatawag nating secured debt. And then the other, yung unsecured naman na debt, ito naman ay isang uri ng utang kung saan nakabase ito doon sa pagiging credit worthy ng isang tao. Like for example, isang personal loan, gaya sa credit card. Ang nagiging batayan nila para pautangin ka o lakihan yung credit limit mo, ito ay nakadepende kung ikaw ba ay good payer. Kasama dito yung history mo. So parang credit history mo. Yes, yung credit history mo kasali rito. Pero dito sa atin, no, parang sikat din or pangkaraniwan din yata yung mangungutang ka sa mga kakilala mo. Yes. Di ba? Yes. So, palagi ba yun nangyayari? Do you feel like you have come across this scenario so many times na karaniwang pinag-uutangan ng ating mga kababayan ay yung mga kamag-anak, kumpare, kumare? Ganon ang nangyayari dito madalas sa Pilipinas kasi nga naman hindi po sa atin sanay ang mga karamihan na dumadaan po sa mga formal banking transactions. Mas gusto po natin yung informal kasi nga naman tayo po ay nagbabase doon sa ating personal na reputasyon. Kumbaga, nako, ate ko naman to papautangin ako nito. Close naman kami. Personal relationship. Yes, nakabase tayo sa Kumbaga, personal relationship. May mga batas ba na nagsasabi o nagbabawal na ikaw ay magpautang kung hindi ka naman isang lending institution? Well, pagdating sa mga pagpapautang, wala namang batas na nagsasabing hindi ka pwede na magpautang kung ang utang ay personal loan. Okay. Like for example, friends tayo. Nangutang ka sa akin kasi gagamitin mo sa birthday party kunwari ng father mo, mother mo, papautangin kita. Okay lang yon, hindi ko kailangan mag-seek ng permission. However, kapag itong pagle-lend ng pera, yung pagpapautang ng pera, ay talagang negosyo mo na, parang lifeblood mo na, ay dapat registered ka na dito sa SEC. Dapat meron kang permit. When we say SEC, yung pong Securities and Exchange Commission. Okay. Opo, dapat may permit po. Hindi po yan basta-basta. So kunwari, umutang ako dun sa kumpare or kumare ko, tapos nagpatong siya ng interest. Pwede ba yun? Well po, pagdating sa interest kasi, kung wala po kasing agreement o kaya naman agreement na written, Okay. wala pong typical na maipapatong na interest dyan. Sabi dito sa Civil Code, specifically yung Article 1956, sinasabi na ang interest ay magiging due lamang kung ito ay nakasulat or expressly stipulated. So in the absence ng kasulatan na yan,
wala tayong magiging interest. You're talking about an agreement. It has to be a written agreement between both parties kahit this is like a personal loan. Yes po. So, dapat ba ipanotaryo ito or pwedeng pumirma na lang yung both parties? Well, wala naman pong batas na nagsasabing dapat notaryado para maging enforceable no ang utang. However, mas maganda po kasi kung ito ay notaryado kasi po nagsaserve din po ito bilang protection sa atin. Kapag yan po ay naging notaryado, nire-report din po kasi yan ng nagno-notaryo sa korte. So, sure po tayo na itong pangyayari na ito, itong utang na to, itong agreement na to, may record po tayo. At may habol ka At in may case habol something po. goes wrong. Bukod din po doon, ito rin po kasi ay additional na piece of evidence na magagamit natin. Eventually, if we decide po na ipupush natin ang ating claim sa utang sa korte. Alright, maraming pagkakaibigan na ang nasira, no? Dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Ang tanong, may nakukulong ba rito? Sagutin natin yan sa pagbabalik ng Batas et al. Tutok lang dito sa CNN Philippines. Kayo ay nanonood pa rin ng Batas et al. Dito sa CNN Philippines. Usapang utang pa rin tayo kasama si Attorney RB Buenaflor ng Regio and Buenaflor Law Offices. So, Attorney, may nakukulong ba sa hindi pagbabayad ng utang? Or meron bang parusa dito? Napakaganda po ng tanong, ano? Common misconception kasi, kapag yung bang nangutang ka, hindi ka nakabayad, labag na agad sa batas yon. Yung pong pagkakautang, yun po hindi labag sa batas. Okay. Pero yun pong factors na nakadikit dito sa pangungutang, kung paano nagkaroon ng pag-part ways o paghiwalay ng pera ng isang tao para ipautang sa iba, dun po nagkakaroon ng criminal liability. In what way? Okay, take for example po, yun pong pag-convince natin sa ating kunwaring kaibigan. Sabi po natin, bro, baka naman pwedeng pautangin mo naman ako ng 100,000 pesos. O saan mo naman gagamitin? Gagamitin ko sa barbecue business ko. In the guise of an investment. Pero yung pala, pagkatapos mong ibigay yung pera mo, wala naman palang tinayo na negosyo. Okay. So talagang ang nangyari is nang loko siya. Okay, so That ano? in itself po is already estafa. Bakit? Estafa yun. Kasi mayroon na pong panloloko. Okay. So if may element ng panloloko or pagsinungaling, that is punishable by law. Yes po, yan po ay punishable under po sa revised penal code po natin, yung estafa. Meron din pong BP 22, yung pong bouncing checks law. Yan po, yung mga checking tumatalbog. Kunwari naman po, di ba, may nangutang. Siningil mo na. Pero nag-issue siya ng cheque, sa'yo nakapangalan, post-dated. Pagkatapos, nung pina-encash mo, wala naman palang pondo. So tumalbog. Tumalbog. So ano yung mga parusa dun sa mga ganung klaseng instances? Well, pagdating dyan sa penalties, no, pagdating sa parusa, ito talaga yung nakadepende sa amount. Okay. Ano? Paano ba yung tamang way na maningil yung isang tao? Kasi alam ko parang kung tatakutin mo yung tao, meron ding penalty yun, di ba? For the person who is threatening to be able to collect. It's very good ano na itanong natin yan yung modes no ng ating pagkolekta. Formally speaking talaga, mas maganda kung tayo po ay gagawa ng formal na demanda by putting it into writing. Okay. Ito po kung tawagin nating demand letter. Demand letter. Opo. At mas maganda rin po talaga kung ito po ay personal pong marireceive, personal pong matatanggap noon atin pong sinulatan na may utang sa atin. Ang iba naman, gagawa ng mga informal modes ng pangongolekta. Like posting on online. social media. Opo. Oo. Yung posting po in itself, wala naman pong problema. Okay. Ang problema po dito kung ano ang ating sinasabi sa ating pangongolekta. Ngayon po, kung ito po ay lumampas na sa normal na simpleng pagsabi na, huy, magbayad ka na ng utang mo. Kung sasabihan ka na
sinungaling ka. Kung ano-ano ng mga Dinagdag mo. dinagdag mo, Yes. delikado po tayo niyan kasi baka maging liable na po tayo for cyber libel. Cyber libel. Oho, and other cyber crimes. Ayan po. So if, for example, you also use parang mga threats, it's not online, ano po yung magiging kaso na pwedeng isampa laban sa'yo if ever you resort to threats and coercion to try and collect on your debt? Well, napakarami po ng mga pwedeng ma-file dyan. It's good that you mentioned coercion. Meron din po tayo kasing tinatawag na grave coercion. Kahit sabihin mo kasi na, hindi, right ko namang mangolekta dito sa tenant ko. Ilang buwan na siyang hindi nagbabayad ng kanyang upa. Puputulan ko nga ng tubig. Yeah? O kaya papadlakan ko nga ng gate nang hindi makapasok para mapilitan. Kahit pa po sabihin natin na ganun yun, the moment po na ating pinilit po ang isang tao, okay, na gawin ang gusto natin, pero at the same time, ginigipit din naman natin, pwede rin po tayo maging liable doon for grave coercion and other forms of coercion, of course. Well, ano kaya ang posibleng parusa kung ang simpleng utang na ay nauwi sa estafa? Yan ang sasagutin natin sa Tanong ng Bayan. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Batas et al. Dito sa CNN Philippines. Nagbabalik ang Batas et al. Sa CNN Philippines. Sagutin na natin ang unang tanong. Ano ang maaaring proseso kung nais maghabla ng kasong estafa? Pagdating po talaga dito no, sa estafa, tatandaan po natin na ang pinaka-importanting elemento rito ay kung meron po bang deceit, may fraud, may panloloko. Okay. Kung alam po natin na mayroon yan, dapat po ay mag-take po agad tayo ng action agad-agad. So, ang gagawin po natin kapag gusto po nating mag-file ng kasong estafa para po dun sa mga taong nanloko sa atin at kinuha ang ating pera, number one po natin gagawin ay mag-gather po tayo ng ebidensya. Anong klaseng evidence ang kailangan Okay. natin? Kung meron po tayo mga dokumento, gaya po ng mga written na agreement, mga kontrata, Okay. kasama po yan, mga resibo, mga ibang ebidensya po na pwedeng magsuporta na mayroon pong panloloko. Like for example, screenshots po ng pag-transfer mo ng pera, conversations. Okay. Pwede rin po yun, yung mga screenshot po niyan. And then saan mo ito dadalhin? Okay. Kapag mayroon na po tayo niyang mga ebidensya na yan, ideally po talaga dapat kumonsulta po sana tayo ng abogado. At least po kasi kapag tayo po'y kumukonsulta po sa abogado, public man o private na lawyer yan, masasabihan po tayo kung ano yung mas magandang gawin natin. Kung ano po yung ating legal remedies or ano ba yung mas magandang strategy. Depende of course sa ating circumstances at kung ano po ang dokumento or ebidensya na mayroon tayo. Bukod din po doon, sa pagkonsulta din po sa abogado, pwede rin po tayong mag-report noong panloloko o nitong insidente ng panloloko sa mga otoridad po. Sino-sino ba yung mga yan? Well, andyan po ang Philippine National Police. Okay. Pwede po yan. Ganon din po itong NBI o yung pong National Bureau of Investigation. And of course po, no, pag nakapag-file na po tayo ng complaint natin, ito pong complaint pala no, ay fina-file po sa Prosecutor's Office po ng locality kung saan tayo nakatira, kung saan nangyari ang panloloko o di kaya naman doon po sa lokalidad kung saan nakatira yung ating dinidemanda. Okay. So, pagdating dito sa estafa, ito po ay pwedeng mag-range mula 2 buwan hanggang 12 taon hanggang 20 taon Na pagkakulong? ng pagkakulong. Okay. And in fact, kung ang panloloko dito ay talagang napakalaki ng scale, no? Syndicated, kumbaga, ito ay pwedeng umabot ng life imprisonment. Nakadepende po ito sa laki or halaga noong pera na nakuha, na involved. Okay. So, yun po ay kulong. Siyempre kasama pa po dyan yung ating civil liability. So may damages May pa. damages po. Kasi parang sinasabi mo nga na a lot of the times, yung mga borrowers ay nakaka-experience na rin ng pananakot. Yes. 'Di ba? Sagutin natin ang isa pang tanong.
Attorney, namamana po ba ang utang? Ang common misconception po, pagdating sa utang, kunwari, may utang si tatay, namatay si tatay. Ngayon, baka pwede kong singilin yung anak. Well, sad to say, para po sa mga nag-iisip na pwedeng i-transfer yan, hindi po pwedeng habulin. Ang pwedeng gawin dito ay yung pagkakautang na gusto mong singilin sa namatay, pwede mo po yung kunin sa kanyang estate. Sa iniwan po na ari-arian. Like for example po, si tatay namatay. Pagkatapos, mayroon siyang bank account na 1 million, kunwari ang laman. Tapos mayroon siyang nag-iisang anak. Di napasa. After ng legal na proseso, may 1 million na si anak. Andito ngayon yung isang pinagkakautangan na namatay na tatay. Ang gagawin ngayon, noong nangutang, hindi niya rektang sisingilin yung anak. Ang dapat niyang singilin ay yung estate o yung naiwan, which is 1 million. Pero what if hindi sapat yung naiwan dun sa estate? Kung hindi po sapat, ay sad to say, hanggang doon na lang po ang limitation noon. Kasi po, hindi naman po pwedeng manahin yan noon pong nagmana lang naman ng property. No? Pero mayroon naman pong preference. Yan kung sino po ang unang bibigyan. Kunwari po yung naiwan na ari-arian, hindi pa rin sapat. Uunahin po talaga muna ang creditors. Okay, so kailangan dadaan ito sa court process ulit? Yes po. Okay. Magkakaroon po ng estate proceedings dyan. Alright. Attorney, baka may mensahe po kayo tungkol sa responsableng paghiram ng pera. Well, unang-una, pagdating po kasi sa paghihiram ng pera, mahalaga po talaga na tayo ay maging honest at dapat tayo in good faith. These two words po talaga ay magiging guide natin sa kung paano tayo makikipag-transaksyon sa ibang tao. When I say in good faith tayo, talagang tunay mong intensyon na mangutang at intensyon mo rin namang magbayad. At papasok din dito yung pagiging honest mo para masabi mo rin kung kaya mo bang bayaran yung uutangin mo at a certain period. Maganda rin po na gawin natin na iwas-iwasan din po natin gumastos ng hindi naman kailangan. Kumbaga po, kung maiksi ang kumot, matuto pong mamaluktot. Mahirap naman po kasi yung sobra-sobra, hindi mo pala kaya. Ayun lamang po. Maraming salamat, Attorney R.B. Buenaflor, Senior Partner ng Regio and Buenaflor Law Offices. Siyempre sa iyong oras ngayong araw na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo dito sa Batas et al. Ako po si Mencio Macapagal. Maraming salamat sa inyong panonood.